Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po everyone. Mapagpalang gabi po sa ating buong Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas o kaya magandang tanghali, no? Ako'y nagbabalik. Gagawa lang po tayo ng ating bagong reaction video, bagong sariling opinion natin. At sa first pag-upload po ni Ka-Business dito tungkol nga sa pagkaso ni Madam ni MK Inday Ocray dito kay Jonathan, no? Nakita naman natin sa thumbnail o sa ano ni Ka-Business, sa title niya, Ma'am MK pinatawad na si Jonathan. So ang ating reaksyonan lang dito, no, mga Ka-Business, mga kapapi, hindi naman pala na matigas ang puso nitong si Madam Inday Ocray, di ba? So, bagamat tayo nagkasala, pero napagbigyan at nagpatawad kay Jonathan, di ba? Alam naman po natin na nagalit si Madam Inday, si MK Inday Ocray dito kay Jonathan kung paano talaga siyang nasaktan, ano? Pero nandoon pa rin nangingibabaw ang pusong mapagpatawad, ang pusong Pilipino, di ba? Dito kay MK Inday Ocray. So, bago po natin umpisahan at bago po natin na ipagpatuloy, kung bago pa lang po kayo dito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakisubscribe ng aking munting bahay at i-hit na rin po natin ang notification bell para updated po tayo sa aking mga nire-reactionan dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Huwag po natin din kalimutang i-subscribe ang kanilang mga YouTube channel, itong Ka-Business Family, Ka-Business Official at Papa Dins TV. So mag-proceed na po tayo, mga Ka-Business, mga kapapi, no, dito sa ating reactionan. Nakita naman natin bago pumasok si MK Inday Ocray doon sa barangay, doon sa Barangay Lupo o yung sa mga sa barangay, at ay nandoon na rin si Jonathan nauna si Jonathan dumating kaysa kay MK Inday Ocray doon sa barangay. So nung pumasok na doon at syempre nagharap sila at ay marami nang tinatanong, pagsalaysay at kung ano yung nangyari at bakit nangyari yung ganon. So sinalaysay ni Madam Inday Ocray yung nangyari, kung paano, at yun naman ay dapat talaga na para din naman kasi maire-record doon kung ano yung nangyari sa kanila. So, at tinanong din si Jonathan na yung kay Jonathan, gumanti lang talaga daw siya dahil nagalit siya doon sa sinabi ni Inday Ocray ni MK Inday Ocray sa kanya, no? So, ang pagkakamali lang kasi natuduhan naman talaga ni Jonathan ang pagganti. So, dito sa parte ni Ka-Business, at na syempre matatalakay natin si Ka-Business na although si Ka-Business naman ang talagang ay beneficiary niya itong si Jonathan at reactor niya si kasamahan naming reactor si MK Inday Ocray, Ayon naman talaga kay Ka-Business, wala naman talaga daw siyang magagawa kung ano yung desisyon ni MK Inday Ocray. Pero hanggat siguro kaya ni Ka-Business na hilutin, kaya ni Ka-Business na pakiusapan, ay gagawin niya. Kasi although naman talaga nakikita natin na ayon naman kay Ka-Business na talaga wala naman talagang kakayahan si Jonathan sa ganitong sitwasyon. Pero hindi natin masasabi na wala siyang kakayahan dahil mayroon nga siyang natama sa pag-iisip. Yun po ay hindi natin masasabi na talagang baliw siya kasi mayroon siyang diferensya sa pag-iisip. Hindi po, kasi malinaw naman po na talagang nakakasagot si Jonathan kahit dito sa barangay. Yung mga tanong dito sa kanya sa Lupon ay nasasagot naman niya kung ano yung tinatanong nila Boss Wakiwak at saka yung mga barangay doon, di ba?
So, hindi natin i-consider na siya ay may konti sa pangingisip. Kasi marunong siyang sumagot Marunong siyang sumagot at saka naging emotional na siya nung humihingi siya ng tawad kay Madam Inday Okray. Naging emotional na din siya nung sinasabi ni Madam Inday Okray ay na doon sa na-report siya doon sa NBI at syempre pinaliwanag ni Boss Wakiwak at saka ni Madam Inday Okray kung ano yung dapat talaga mangyayari kay Jonathan. So kumbaga ay nandoon na yung na talagang hindi biro yung pag-iyak ni Jonathan dito. Naging emotional siya kasi nga nandoon na rin siguro yung kaba niya na sa ginawa niya iyon ay walang pangangamba, walang pagdadalawang isip. Talagang kung sasampaan siya, talagang wala siyang magagawa. So, ang ni Jonathan doon na naging emotional siya doon, na talaga namang naiyak talaga. Nakakaawa din naman talaga na nakakahabag din naman talaga ng puso dahil ang kay Jonathan, kung sakali daw ay syempre makukulong siya, sino yung mag-aalaga sa nanay niya? Na alam naman po natin ang sitwasyon ng nanay niya, Hindi po yun sasabihin natin o ibas natin si Jonathan na ikinatutuwiran niya yung nanay niya para ma-absuelto lang siya. Hindi. Kasi kung ikaw rin ay bilang isang tao na mayroon kang puso at damdamin na pagbigyan ng pagkakataon itong si Jonathan. Pagbigyan ng pagkakataon yung taong nagkasala sa atin na hindi naman talaga yung na kumbaga sa sitwasyon ni Jonathan ay parang gumanti siya na hindi naman niya alam na magkakaganon, di ba? So, eto nga sabi niya, luluhod daw talaga siya sa harapan ni Madam Inday Okray, nahihingi ng tawad at mapatawad lamang siya. Syempre lumuhod si Jonathan, pero ang sinabi kasi na ayon kay Ka-Business at napanood din natin dito, ayon sa ayon sa lupon, wag kang lumuhod kasi tao rin naman siya tulad mo. Oo naman talaga, wala naman talaga tayong karapatan lumuhod sa tao na kung nagkasala man tayo o may nagawa tayo na tanging ang Diyos lamang ang pwede tayong lumuhod, di ba? So ayaw din naman ni Inday Okray na lumuhod si Jonathan kasi ang sinabi ni Madam Inday Okray, wag kang lumuhod Jonathan, tumayo ka. Yun ang marinig naman natin diyan na ang gusto lang ni Madam Inday Okray, ang pagkasabi ni Madam Inday ni MK Inday Okray, kung gusto mong mapatawad kita ayon kay MK Inday Okray, nung gumawa ka ng bidyong iyon, sino ang nasa paligid mo? Kumbaga, mayroong tinatanong si Madam Inday Okray kasi ang sabi ni MK Inday Okray, wala ka naman talaga kakayanan gumawa ng ganyan kasi hindi mo, kumbaga sabi ni Inday Okray, kilala kita kung hindi mo magagawa yung mambastos ka ng taon sa ganung na pamamaraan unless kumbaga ay mayroon tao sa paligid ni Jonathan na kumbaga yung para bang may nagaano sa kanya doon. Ang sabi naman ni Jonathan ay ang lang daw doon, ang nandoon lang daw sa kanya yung gumawa ng kanyang YouTube channel. So, ibig sabihin, on that time na gumawa siya, nandoon sa tabi niya. Kasi ang sinabi niya, hindi naman daw siya marunong mag-upload nung time na iyon. So, hindi natin dederechohin kasi hindi pa naman dito nagtatapos kasi may karugtong pa naman ito mga ka-business. Pero ang inaano lang dito natin ay yung mga kaganapan na pinapaliwanag ni Ka-Business sa atin na para mapaliwanagan tayo o maliwanag ang pangingisip natin doon sa nangyari na although naman talagang sabi ni Ka-Business, wala akong magagawa dito kung talagang itutuloy ni Inday Okray kasi siya naman talaga ang dapat magdidesisyon, si Inday Okray dito kung ano yung dapat niyang gawin, So, at bakit natin, kung sa tanong, bakit pumayag si Madam Inday Okray instead sa judge na mapunta, sa husgado na sa judge mapunta, doon sila magharap ni Jonathan, ay pumayag si MK Inday Okray, dito na lang sila sa barangay magharap na gusto niya makausap at makaharap si Jonathan ng personal na mayroon siyang mga katanungan. So dito ay syempre mag-isip tayo, although
na ang nasa isip talaga ni MK Inday Ocray ay talagang idedemanda talaga niya. Kumbaga, sausgado talaga silang magkikita ni Jonathan. Kumbaga, wala talagang panalo si Jonathan dito at makukulong talaga siya. Pero, instead of that, bakit na iba ang isip ni Inday Ocray? Sino ba ang konting nagbibigay advice na alam naman natin na nasiwalat din ni MK Inday Ocray na nagbibigay din ng sila ka-business ng advice sa kanya kung ano yung dapat gawin. So sa aking pananaw, sa aking obserbasyon, kahit papano nagbigay ng opinion si Sir ka-business kay MK Inday Ocray at nakinig naman siya nang dahil siguro ayon naman sa kanya malaki ang respeto niya sa ka-business family, lalo na kay Sir ka-business na nirespeto talaga niya yon. So hindi naman siguro porket nakinig si MK Inday Ocray sa mga advice o kung ano man inaano na para kumaga smooth lang ba ang pagkikita nila, pagharap nila ni Jonathan ay manggagaling kay ka-business, hindi ba? Alam naman natin, may sarili na mga pang-uunawa, may sarili namang decision itong si MK Inday Ocray tungkol sa dito. Pero wag na lang tayo, at least nagbigay siya ng respeto at nagbigay siya ng kanyang tiwala, buong tiwala dito sa ka-business, no? Maganda na lang yun. At eto ay nandoon at ay sinasabi ni Inday Ocray ay kumbaga kung sino talaga yung behind dito sa paggawa ni Jonathan, na bakit niya nasabi yung ganong mga words na napaka parang brutal yung mga words na binitiwan ni Jonathan. At ayun ay pinagsisihan uli ni Jonathan at ay humihingi talaga siya ng tawad kay MK Inday Ocray na hindi niya na talaga uulitin yun. At gusto ni Madam Inday ni MK Inday Ocray din na ipabura yung YouTube channel ni Jonathan, na para bang ang ibig sabihin ni Inday Ocray ay parang hindi na niya maulit sa ibang kababaihan yung mga ginagawa niya. Kasi alam naman natin si Jonathan kung minsan na nagagalit, nawala siya sa preno kung magagalit siya, di ba? Na hindi niya makokontrol yung sarili niya. Alam naman natin yan kasi dito nga lang kay ka-business ay kung pinapayuhan siya, mas higit pa siya nagsasalita kaysa kay Sir ka-business na nangangatwiran siya, di ba? So yun ang gusto ni Inday Ocray, na i-delete yung kanyang YouTube channel. So dito sa side na ito, dito sa puntong ito ay hindi nabura at hindi na delete ang kanyang kumbaga hindi na deactivate ang YouTube channel na dahil nga may password, di ba? Tanging yung humawak ng password na yon ang tanging makakaalam doon na mabura niya, kasi wala naman talagang alam si Jonathan tungkol doon sa pag-YouTube, no? O sige, ipalagay na natin na pinaliwanag nila nung itong taong gumawa ng YouTube channel ni Jonathan na libangan at para mayroon paglibangan ng mag-ina para hindi sila maboring at the same time makakagawa-gawa ng vlog niya itong si Jonathan, at makakatulong din naman. Oo, in fairness, makakatulong din naman talaga sa kanila itong pag-YouTube channel kung sakasakali. Pero ang problema doon, dito sa mga ginagawa kasi ni Jonathan ay wala kasing nagaano sa kanya, nagsasaway. Hindi kasi siya sinasaway dito, no? Although alam naman nila mali yung ginagawa ni Jonathan, hindi nila ito sinasaway. Kumbaga, kung mayroong problema si Jonathan doon sa kanila, ay kung may problema si Jonathan at may maririnig si Jonathan, doon pumupunta sa kanila, instead na pagsabihan or something, hindi nila, kumbaga, parang tinotolerate nila itong ginagawa ni Jonathan na pagkakamali, di ba? Hindi naman natin ibig sabihin na hindi talaga sila nangangaral. Nangangaral naman talaga sila, pero nangyari na bago nila pinangaralan, dapat noon pa yun ay bago nila ginawan, pinangaralan nila itong si Jonathan na kung ano yung tama at kung ano yung mali, kung ano yung dapat i-vlog, kung ano yung dapat sasabihin o hindi dapat sabihin, hindi ba?
So yun na nga at ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pagharap dito sa barangay, ang pag-uusap at ang pagtatanong dito kay Jonathan na kung talaga bang desidido na talaga siya ipaburan niya itong kanyang YouTube channel. So ano naman sa kanya, desidido daw siya kasi nagkaroon siya ng problema kumbaga nang dahil dito sa YouTube. Kumbaga parang nagkaroon ng nervyos itong si Jonathan nang dahil dito sa YouTube kasi hindi kasi niya napunta sa isip niya na hahantong siya sa ganito, na ganito ang mangyayari sa kanya balang araw. Pagkatapos ng ginawa niya, ang akala niya siguro okay lang yun. Walang walang kabuluhan yung mga pinagsasabi niya. So kung halimbawa hindi iko-control o hindi bibigyan ng leksyon si Jonathan, paulit-ulit niya yung gagawin, hindi ba? So dito kay Madam Inday Okray ay magpasalamat na rin tayo na mayroon din na pusong mamon din talaga si Madam Inday Okray, kasi kung ibang tao hindi nila i-considered yung pagpapatawad kay Jonathan kasi napaka-brutal yung mga sinasabi ni Jonathan, pero dito kay MK Inday Okray ay kumbaga nangingibabaw pa rin yung kanyang awa dito kay Jonathan at dito lalong-lalo na kay Nanay Marita. At ito pa yung sinabi ni ayon dito kay Ka-Business, kahit ano mang mangyari, hindi nila ipuputulin yung suporta nila kay Jonathan at kay Nanay Marita. Kumbaga, iba yung sitwasyon dito sa kasong ito, iba yung sitwasyon sa pagtulong ni Ka-Business kay Jonathan at kay Nanay Marita. Ano man ang mangyari, hindi tutulungan. Kumbaga, tuloy ang tulong ni Ka-Business dito sa mag-ina, no? Kahit ganito yung nangyari, At ayon pa rin kay Madam Inday Okray, at ano man ang mangyayari, kung ano man ang magiging desisyon ni Inday Okray ay sa ngayon ipagpasalamat natin. Hindi na dapat natin ibas si Jonathan o ibas si Ka-Business o ibas kung sino pa man, kasi andun na humingi ng tawad, nagpatawad. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon, hindi bigyan natin ng kaliwanagan ang ating pangingisip na wag na natin kumbaga bigyan pa ng negatibong komento o kung ano yung pangingisip natin dito sa pag-uusap ni Jonathan at sa ni Madam Inday Okray. Although man medyo nagkainitan, pero nangingibabaw pa rin yung awa ni MK Inday Okray dito kay Jonathan. Kasi naman talaga kahit naman sino ay hindi mo naman talaga maiiwasan, kahit siguro gaano naman katigas ng puso mo sa kalagayan ni Jonathan na sila na lang dalawang mag-ina, kung hindi lang din naman tulong sa mga tumutulong sa kanila ay wala din, hindi ba? Kaya ang nasabi kaya ni Jonathan doon, siguro diyon din ang nagpahabag ng damdamin ni Madam Inday Okray, yung sinabi ni Jonathan. Kaya lang siya napupunta doon sa mga tropa niya kasi humihingi nga sila ng pagkain, hindi ba? Hindi naman alam naman natin ang itong kaugalian talaga ni Jonathan ay kumbaga doon lang talaga siya umaasa sa mga hingi-hingi, So, doon sa sitwasyon ni Jonathan, ay intindihin na lang po natin, lawakan yung pag-uunawa, di ba? Wag na lang po natin ibas si Jonathan o ibas si Ka-Business o ididiin si Ka-Business o ididiin o ibas si Madam Inday Okray kasi kumbaga, kaya sila nagharap para masettle ang problemang ito, hindi ba? Hindi yung para diinin or ipakulong si Jonathan. Ang gusto lang ni Madam Inday Okray, ayun naman sa kanya, gusto lang talaga nilang magharap silang dalawa ni Jonathan, na gusto niyang sabihin, gusto niyang tanungin, gusto niyang ipalabas din kay Jonathan ang kanyang isasagot dito sa mga tanong ng Lupon at ni Madam Inday Okray dito sa nangyaring ito. Ito po ay yung una palang upload ni Ka-Business, may itutuloy pa rin po ito. So, well mga Ka-Business, mga papi, kung nagustuhan po ninyo ang aking reaction video, paki-share and likes at subscribe
comment po ng aking mga video at paki-likes na po lahat ng aking mga video kung napapanood ninyo. At don't forget po to subscribe ka Business Official, Papa Dins TV at ka Business Family. At ang siyam na kagwang po, wag din po natin kalimutang suportahan at nag-iisang kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot TV at ang aking mga magigiting kasamahang reaktor. Nangunguna si Taong Gala, Anime Reactors TV, Mambres Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV at ang inyong lingkod po, Alminamix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Birabanat lang tayo mga kabisnes. Magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi rito sa Middle East. At bye-bye po, see you again in my another reaction video.